Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back. At ito nga mga karabin natin, nagkagulo, palasyo. Aba, the big one, kalsado na. Yan po ang ating alamin mga kababayan sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At ito nga mga kababayan, bago po natin i-play yung video about dyan mga kababayan ay eto. Pasadahan po muna natin itong si Senator Raffy Tulfo. Aba, eto mga kababayan, sumabog po ng ating mga kababayan sa galit dito sa ginawa ni Senator Raffy Tulfo. Pero it is his, no? Kanya pong pagdidesisyon yan, wala tayong magagawa. Sabi po kasi dito sa balita, Raffy nakiramay sa pagpanaw ni Mima. Aba, makikita sa mga larawang ibinahagi sa social media na ang senadora na tahimik na nakatayo sa harap ng kabaong ni Lipata. Habang nag-aalay ng taimtim na panalangin. Ayan, nakirama. Paano nyo nasabing nananalangin siya? No? Parang hindi naman di ba? Nakikiramay rin siya sa pamilya ng nasawing vlogger. Ayan mga kabayan. Ang dami pong ngayon Pero teka lang mga kabayan, no? Bakit ba napaka-espesyal para sa mga senador, para sa palasyo, nitong si Mima? Para kay Senator Raffy Tulfo, bakit napaka-special po niya? Doon po sa isang basketballista, di ba? Naalala nyo? May balita po bang pinuntahan niya ng personal at nakiramay po siya mga kababayan? Nagtatanong lang po because we are not sure. Pero parang wala akong nakitang balitang ganun mga kababayan. Doon po sa rider, di ba? Parang wala din po akong nabalitaan na may mga senador, maliban po kay Senator Robin Padilla, na pumunta doon mga kababayan. Diba? So, ano ba ito? Selective. Pati ba naman dito, selective ang inyong pag-aano? Anyway, sabi po natin mga kababayan dito, kung saan meron viral, doon sila kakapit. Aray ko. Nakiramay ang mga partido. Halos magkapartido ang mga ugali. Pakitang tao lang yan, sabi po ni Romeo, sabi naman dito ni Renza, pero kay Batermonia, wala jud mo makiramay, Amper. Ayan mga kabayan, may comments dito, tingnan natin kung ano, Gani, dilit na ng panahon, ilaha, ambot na ilang karma, Mao kay ingon ang gaba dili magsaba. Correct, bakit doon sa basketballista hindi kayo pumunta, no? Biyor sinaksak na rider wala jod. Highs why like O nga mga kababayan, pare-pares po tayo ng iniisip, no? Bakit dito? Bakit napaka-special ni Mima dito po kay Senator Raffy Tulfo? Just comment down below mga kababayan natin. Ito nga, pasadahan na po natin yung video mga karabin natin. Pasok. Si mga Katoliko yan, natin, Katolik. Si Ma'am Marlica, ayan po. Sabi po dito sa caption mga kababayan, nagkagulo na sa palasyo, BBM posibleng di makapagsona dahil sa The Big One Rally. Mapapatalsik na. Aba, ito, pakinggan po natin to. Pabahain nyo ng tao ang kalsada, baka sakaling mapatalsik nyo ang isang addictus. Pero bago tayo, tuloy na bakbakin natin ang mga kalaban, pakinggan mo na natin si Atty. Poa. In the middle of impeachment trial, sabi ng Congressman Benny Abante kanina, it constitutes betrayal of public trust. We will not comment on that na po. Unang-una may nakasalang na impeachment case. So I don't think it's proper for us to comment on that. And also it's not appropriate for me to comment on the comments of Magpe-present ng Ate David de las Cañas. Okay, na walang perma. May nag-forward lang daw sa kanila. So, hanggang natin. Thank you. Bigyan na kayo ng copy ng manifest. Tapos na. Bilis naman. Sensya namin para makita. Sana yun, wala na. Anyway, sige. I think, nag-review lang si Attorney Poa sa nangyari kanina sa Maleta impeachment or lutong-luto na. So alam niyo naman kanina na subaybayan ninyo yung mga sarswelang kaganapan, yung mga kunyari, nonsense. Mga nonsense sa mga Senate, mga ulaga senators, at yung pagsisinungaling ni Matibag,
So, actually, nakakapagod nga, di ba? Sabi nga natin, walang kwenta yung manood sa kanilang mga kasinungalingan. Correct. But ngayon ay araw ng arraignment ni Senator Marcoleta at ni Mike Defensor, yung pagigipit sa kanila na pagtanim ng kaso na plunder para lang maialis o matanggal, mapilay nila yung minority, yung mga kakampi natin sa Senado, na si Senator Marcoleta, kaya kinulong nila. Alam na natin, yung pagigipit lahat sa atin, grabe ang ginagawa. So ngayong araw ay, ayun na nga, nag-plea ng not guilty yung dalawa at yung kasama pa nila, talaga naman hindi sila guilty dahil tinamnan lang sila ng kaso, gusto lang talagang pilayan ng Bangag administration at ito ay inorkestra ni Lisa Tanas at ni Bangag na tanggalin si Senador Marcoleta. Ngayon, ang kwento dito, yes, si Isa Kapagod, darating mag-state of the nothing nothing achieved na si Bangag. Na wala namang ginawa kundi magpa-optics, ano tawag dyan? May term dun eh. But anyway, wala siyang ginawa kundi si Bangag. Okay? Magpakalat ng kasinungalingan at optics. So ngayon, mga kababayan, kanina nakita ko na naman si Bangag. Uy, ba't dalawa to? Okay? Nakita ko na naman si Bangag na nagbigay-bigay ng bigas. Alright? Nagbigay-bigay na naman. Itong administrasyon na ito, mga kabayan, hanggang sa matapos ang kanilang termino, talagang nakasalali lang talaga yung kanilang pagtatrabaho, no? Dito po sa ayuda, no? Kaya nga, hindi natin maiwasan na tawaging ayuda nation. Itong administrasyong ito, mga kabayan, sa administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos, no? Naging ayuda nation ang ating bansa, mga kababayan. Grabe. Wala nang ginawa, sabi ko nga sa inyo, kundi mag-optics, mag-poverty porn, ganyan. Samantalang kayo ay hirap na hirap. So magsusona naman ang hayop. Ano kaya ang i-report niya? Hayop talaga. I-report niya na may mga senador siyang pinakulong. Gagawin niyang ito ay achievement niya. Right, Palangga? Nelson Suwal, how are you, Palangga? Kumusta dyan sa Paris? Ano ang gagawin ni Bangag? Magbigay ng mga bigas na bukbukin or underweight pa yung mga sako na pinamimigay nila. Dahil may mga nagreklamo sa atin from 10 kilos nung tinitimbang nila pagdating na sa bahay is 8 kilograms na lang. So meron na bang darating na SONA? Ano ba sabi ko? Matatapos na ba si Bangag? Kasi may mga naririnig-rinig tayo na may malaking pagtitipon sa isang bulwagan. So, mapapabagsak ba nila ang isang Adictus Benedictus? Okay, ng taong bayan. Matatanggal ba ng taong bayan ang isang Adictus na kawatan dahil paulit-ulit na lang itong pinag-uusapan natin? Wala na ngang kwentang mabuhay sa Pilipinas dahil ang mga krimen sunod-sunod. Right? Sunod-sunod. Ano ibig sabihin? Walang habas ang kanilang ginagawang krimen dahil wala ng takot kay Bangag. Okay? Masundot lang natin. Okay? Kahapon nagsalita si Clarissa Castro Taratara na ibigay daw ang lahat ng tulong na pangangailangan ng kanilang attack dog. Yung namatay na nailagay sa garapon. So, paglalapastangan, pagbabastos sa kaban ng bayan, dahil sinasabi ni Clarissa Taratara, yung mga yung Bangag daw na presidente ay may aksyon, gumagawa ng tulong. Tahimik lang, dadadadada. Tapos tinira na naman ni Inday Sara na nung pumunta sa pamilya ng I think was it ni Baterbonia siguro yung ano niya, tinutukoy niya na nagsuot lang daw ng basketball jersey. So walang alam kasi si Gaga. Okay? Walang alam itong si Gaga Castro na attack dog din ng Bangag kung ano yung in-extend na effort ng Inday ni Vice President Sara. Para lang siya talaga makapanira, mga kababayan. So ngayon, yung attack dogs nila, ang dami, di ba? Sabi ko nga kanina, mga kababayan, hanggang ngayon hindi pa nare-resolve yung kaso niya dahil
naghahanap pa sila ng script. Okay, ang mga bangag. Sabi ko sa posting ko kanina sa Facebook, ang dami kong napanood na mga documentary, yung mga crime na mga nangyayari. I don't know for sure, nakanood din kayo, di ba? Na kapag may mga ginugurgur, let's say kamag-anak, kaibigan, whoever, madalas yung gumugurgur, nakikiramay pa. Tama ba ako? Mali. Correct. Well, tama ako kasi napapanood ko yun eh. Oo. Di ba? Kung yung bagay yung mga umatay, di ba? For example, mga kababayan, no? Parang chine-check nila. Oo. Nandoon pa sa mga burol, mga kababayan. Minsan nga siya pa yung nag-check bago pa yung di ba? O gugurgurin ngayon. Tapos mamaya nandiyan na yan. Nagpapanggap na tutulong, di ba? Minsan police, minsan rescuer, o sila din yung ganun po ang ibig sabihin ni Ma'am Marlica, mga kababayan. Grabe. Madalas yung mga gumugurgur. Parang ganun na rin nangyari dito kay Mima, di ba? Hindi naman natin sinasabi na sila may pakana, pero BBM vlogger kasi ito, ba? Si Castro na pumunta, si Risa Hontiveros. Kanina, di ba, sinabi ko, kababalita ko lang sa inyo na si Senator Rapi Tulfo pumunta din. Sino kaya ang susunod na senador na pupunta dyan kay Mima, mga kababayan, na? Para magkaalaman na at least mailista man lang natin, no? May napanood akong isang I think a month ago, may napanood akong crime na, yung asawa ang gumurgur. Gumawa siya ng account, gumawa siya ng phone number na, phone na, gumamit siya ng phone burner, nagme-message sa kanyang asawa, kunyari, basta kung ano-anong ginagawa niyang pagkukubli. Tapos, later on, ginurgur na yung asawa niya. Tapos, syempre, nag-iyak-iyak siya, ganyan-ganyan, drama-drama. Ang daming ganyang episode. Right? Mm-mm. Tapos, nalaman pala na siya yung gumurgur. So, ako nakikita ko dito sa ginagawa ng mga bangag. Dahil kakaiba yung galaw nila na parang, sino ba itong namatay na, nilagay sa garapon? Walang kwentang nila lang. Nagpakalat ng kasinungalingan, which is attack dog nila, right? Tapos doon ang gobyerno, ang pondo ng gobyerno nandoon. May So, ang something tanong dito, si Bangag ba ang gumurgur? Baka hindi ito ordinaryong vlogger lang nila, mga kababayan. Di ba? Baka hindi ito ordinaryong vlogger lang. Yan po ang natin, no? Panggap pa sila na kunyari, concerned sila. Pero ginurgor nila for whatever reason. Then later on, sabi nga nila, gumawa sila ng mga task force. Ito ba ay ibabalandra o ibabanda kay Inday Sara? Kasi based dun sa kanilang Senate hearing, yung sinasabi ni Matibag, nakasinungaling, na yung mga pinagsasabi ni Inday, yung pinagsasabi ni Basti, ay nag-create para sa kanila, ito ay kinetic forces or whatever, na parang ini-encourage, okay, ng mga Duterte, ang mga tao para gumawa ng krimen. Parang ikukunik na nila ngayon, yung pagkagurgur kay Mima, ikukunik na nila ngayon sa Duterte. Ganun ba yun? Ako po. Diba doon siya pumupunta? Kaya nga sabi ni Senator o ni Attorney Binluan kanina, ito lang yung nakuha kong punto na hindi ba na ibig mong sabihin yung nangyari sa Canada, yung bulyaw kay Castro at sa iba pang mga instances. Ito ay dahil sa kinetic forces, something like that. Kasi gusto talaga nilang dahil sa pagsasalita ni Sara at ni Baste na, kasama pa dyan, hindi naman ini-impeach. Dahil sa pananalita, ibig sabihin, walang mga sariling pag-iisip. Ang Pilipinas, ang Pilipino, like ako, like kayo. Inutusan ba kayo ni Sara pag nakinig ba tayo sa kanila? Kailangan sundin natin kung ano yung mga ginagawa nila. So, yan isang malaking kasinungalingan. Ang mga taga-Austria, ang mga taga-Europa, taga-Japan, sa saang panig man na mundo na kung saan meron Pilipino, nagbuwelga sila, nagsasalita sila. Hindi dahil kinontrol sila o na-encourage sila o whatever ng mga tagapagsalita sa entablado, kung hindi dahil
Yun yung nararamdaman nila na ipaglaban nila ang kanilang Mm. bayan dahil Sobra na nilalapastangan eh. ng bangag administration. Nakukuha kayo sa bigas-bigas na underweight 10 kilograms pero 8 kilograms lang. Puro ayu-ayuda, wala kayong trabaho. Alam nyo na yan, nakakapagod na nga lang, paulit-ulit. Ngayon magsusona na naman, patuloy ang pagigipit, patuloy ang Correct. drama sa Senado, ang pagsisinungaling ni Batibag, ang pagpipresent ng mga testimonya nitong si Las Cañas na nakasuhan ng perjury at nag-retract ng kanyang mga testimonya during that time. Nakirinig yun naman kanina sa kanilang maletagang hearing, di ba? Paano mo paniniwalaan itong hayop na Matibag na puro kaputahan, puro katarantaduhan? Tapos ang nasabi ni Jerbel Laway, 'di ba? Ito na ang kaabang-abang, parang ganoon yung konteksto na mayayanig ang mundo dahil si Matibag ay Kaabang-abang. yun na magtitistigo. Doon tinanong siya, puro siya wala siyang personal knowledge. Knowledge. Correct. Right? Paulit-ulit tama ka, Rebecca. Wala siya, 'di ba? Ngayon, ang sinasabi niya dito mga kababayan, yun ay inabot lang sa kanya. Inabot Nakita lang. niyo kung gaano kasinungaling itong taong ito na si Matibag at ang kanyang mga kasabwat. Sa sobrang busy ng taong bayan, no? May mag-aabot pa kaya ng ganyan, mga kababayan? Survival mode po tayong lahat ngayon, mga karibyo natin. Tandaan nyo, sa sobrang mahal ng mga bilihin. Maybe, hindi yan inabot. Yan ang paniniwala natin. Hindi po yan inabot. Bobo na lang, tanga na lang pong maniniwala kung inabot lang yan kay Matibag. Mga kababayan. Anyway, ano pong masasabi nyo dyan mga kababayan? At ito, pasadaan din po natin ng update dito po sa impeachment, mga karibyo natin. Pasok. Training niya, binababoy niyo na si VP Sara. Paano ko masasabi Ganito. na bukas Biyernes? Tapos Peto natin. Doon naman sa katanungan na merong request na i-shoulder ng Senado expenses, it will be best for Senate to answer that. Subalit, no, I find it highly improper kasi may opisina rin naman ng ating pangalawang Pangulo and they can actually charge all those expenses to their office. Wouldn't this be parang may epekto po ba ito sa trial kung yung kasi as much as possible all sides try to maintain independence from another, yung defense, yung prosecution, saka yung court. Yung mga ganitong request po ba merong pwedeng maalagay sa alanganin yung independence of one body or one party from another? Duterte pa rin, mga kababayan. Well, if it's Support the VP Sara. prosecution or the nakakatawa, yung isusubong pagkain ng defense, pati ba naman yun, makaka-apekto, pambihira naman. Minsan, ano lang dyan, yan, bawal. But if it's requesting the judges to provide for the food of the defense, Sa pagkain na lang sila talaga bumabawi, no? Ay, mag-focus naman kayo sa sa impeachment, wag diyan, mga kababayan. Ano ba yung mga tanong na yan, mga kababayan, para namang hindi yan. Dapat sa impeachment kayo, hindi yung mga pagkain na yan. Pwede naman sila magbaon. Sabihan nyo lang sila magbabaon yan, di ba? medyo funny siya. Medyo funny siya. Funny, Sorry, Kasi parang sinabi mong nasa isang pagdinig ka, tapos sasabihin mo, pakainin mo itong aming mga abogado o pakainin mo itong aming mga kasama. Wag na, lasunin nyo pa yung nayupak. Sinabi na, hindi, Di ba, wag na. Kung sasabihin na, ito, pagkain nyo, sabi nyo, wag na po. Baka may lason pa yan, inayupak na yan. Hindi kayo sasagot dyan, ma'am. Mas okay yung sumagot dyan ng Senado. Kaya may sasagutin. Alam mo, ito ay impeachment court, no? It can also be misconstrued. Of course, with due courtesy to the Senate, kasi sila ang dapat sumagot niyan. Pero as a bystander, kumbaga, kung titingnan mo, pwede kasi siyang ma-misinterpret na disrespect sa korte. And in this case, the Senate. Ganun pala. Thank you po, ma'am. Okay na. Okay. Mission accomplished na. Yung coops na reporter na yon, pambihira. Laway-laway lang, masisiraan na nila si Bibi Sara. Sabagay, ilan ba nakamanood?
doon sa pagkain, tama ba? Yes Oh, po. hindi niya nasagot yun kasi kasama sa rehearsal nyo yan, di ba? Oh. Parang kaya po sila nag-request for sariling caterer kasi because of security concerns daw po. Tama Okay, yun. so hindi lamang Fake news yan. Fake news ho yan yung ano, fake news ho yung ano na yan, yung tipong gustong ipa-shoulder. Hindi naman, alam naman ng kampo ni VP Sara yung nakakahiya at hindi nakakahiya. Meron naman delikadesa. Nakita nyo naman ho kung anong klaseng mga tao yung mga nakapaligid kay VP Sara. Pero yung ano yung ano sila ng sarili nilang cater, pabor ako doon para iwas sa ano yung sabi ko kanina? Iwas sa poison, 'di ba? Baka ma-poison pa nila eh. Sayang naman yung ano. Nakita nyo naman kung ayaw ni VP Sara una sa lahat yung nakakaabala siya ng ibang tao. Ayaw niyo nakakaperwisyo. Ngayon, dahil nga libre lang magpakalat ng fake news sa Pilipinas, kahit na mga reporter dyan sa House of Representatives, okay lang yan. Walang problema sa kanila yan. Di ba? Unverified, walang dokumentong pinanghahawakan, laway lang ng reporter, sasabihin, kukuhan ho yan. mga kasamahan ng defense, kundi kasama rin doon na ang caterer ay hindi Senado. Yes po. Parang doon po sa letter, Ilabas mo yung letter doon po sa pambihira naman. Your Honor, irrelevant po, no? Mag-focus tayo sa impeachment. yung they want to have their own caterer of their choice po. Tapos Talagang ipinipilit yan. Yung huling nag-push ng naratibo na yan, pag uwi niya sa bahay, tumumba siya. Hindi ko sinasabing, hindi, masama yung yung naratibo na yan eh. Malas ba? Malas. Kaya para dito Malas yung pala. reporter, wag mo yan, pangit yung naratibo na yan. Hindi ko alam, ililibing na ata yung isang nagnaratibo niyan, di ba? Huling video niya yan, si channel niya. Pambira ka na, gusto mong i-push yan, bahala ka. pa-shoulder Hindi ko sinasabi may mangyayari sa'yo, sinasabi ko malas yan, malas. Bad luck. po nila sana sa Senate. Okay. So yung isa lang kasi doon, yung pagdududahan May naman tong na to, Kaya nga narrative na to. Lipat na tayo kay Bakulaw. Lipat na yan, lipat. BP Sara, yung gastos ng defense, may budget ang defense. Meron silang pondo para sa pagkain nila. Anticipated na nila yung gastos. Gusto nga nila magpasok ng sarili. Pagka sinabing sarili, hindi ipapagastos. Siraulo. Pala question. ito na, yung kaya ganong klaseng naratibo. Hindi kagaya nito mga Magandang hapon po, Haji Kaamin niyo po, Brigada News FM. Yan, Ma'am, yan. una po sa lahat, kumustahin ka po muna namin. wow, concern. How are you today? Concern. The reason why I ask is because since yesterday, parang di ba nagkaroon po ng Parang haggard ka sa naman. Concern. interjection ni Senator Judge Pia Cayetano, and then today si Senator Judge Robin Padilla. Kumusta po kayo, ma'am, after po nung nangyari po mga incidents involving the two senator judges? Of course, yung mga ganong interjections, that's part of the trial. They are senator judges and they have the prerogative to raise clarificatory questions anytime they want, no? And of course, yun naman kay Senator Pia, I was able to make the necessary manifestation kanina. Hindi ko lang siya masyadong nag-gets agad. Bakit walang nagka-clarificatory question dito kay Luestro? Dapat sabihin, di ba yung, ma'am, nabayaran mo na po ba yung utang mo kay BP Sara? Di ba parang ganun, clarificatory, di ba? Para maklarify po sa taong bayan kung nabayaran na ba o hindi pa, di ba? Kung may plano ba siyang magbayad o wala, di ba? Ayos din yung katanong na yun eh. Because apparently she tried to limit my answer to yes or no only, and I was not given opportunity to explain. And that Yan na-back to you lang kayo dyan sa sa House of Representative dahil gawain nyo yan eh. Diba? Gawain nyo po yan dyan sa House of Representative na hanggang yes or no lang yung, lalo na kayo, si Abante, diba? Si Barbers, yung isa na kinuha na ni Lord yung isa. Hindi natin alam kung si Lord ba ang kumuha doon, mga kabayan, nakasama nila sa Quadcom. That is why I really tried na ma-manifest kanina to put it on record. At yun na may paulit-ulit na rin sinasabi ng presiding officer during the entire presentation of NBI Director Melvin Matibag, na yung affidavit nila Cañas ay present
Wait, this is merit. Merit. Merit yan. Tanong muna, tanong. Na-realize na bigla na, ay, ang tanga ko, ba't merit ito, pinag-iusap. Natanga no? Oh, sorry. Ano. Erase. Merit na yun eh. The affidavit was presented Oh, sige, pili. Strike it from records, mga kababayan. No, hindi daw merit. to prove only what happened in the Oh. investigation and not for anything else. So, as to whether it is notarized or hindi, it should not be an issue. But Para how sa did inyo. you feel, ma'am? Did you feel na medyo off po yun or nabastos po ba kayo or nalimitahan? Paano po I yung... feel deprived. I, Deprived deprived? of the opportunity to explain. No? I feel deprived. akala ko deprived of- ano ba yun? Talaga. Yung PDL? Explain ka na. Explain ka Okay, na. okay. No? explain And na, that is explain. why kanina nung tinatanong ako ni Senator Robin, I cannot answer without qualifying. Because it's hard to be confronted with a question of yes or no only. Because Ngayon, it's naranasan mo na important rin. that you give context to your yes or to your no. Okay, last question na lang po. Sabi niyo po kanina, you presented powerful witnesses kahit natatatlo lang po sila. So, would you say, ma'am, na nag-suffice po yung tatlo na yon kahit Wala. na-withdraw na po yung naunang anim? Kumbaga, sabi niyo nga po kanina, kompleto na yung sa grave threat. So, hindi na talaga kinailangan dahil sapat na yung tatlo po na ito. That is why I said, instead of doing the direct, the prosecution finds it unnecessary to conduct Takot lang the kayo. redirect examination. That is for the reason that we honestly believe kompleto na Oh, yan na naman. Oh. Merit na naman yan eh. Judgment na naman yan. Kumpleto na. ang testimonya ng aming tatlong testigo Oh, yan. with Ayusin respect mo. to article on threat. Oh, yan. Okay na. Testimonya. Pero ngayon, mapanggang sa ngayon mga panahon na to, wala pa rin. Hindi pa rin hindi pa rin kinakagat ng ating mga kababayan yung impeachment. Correct. Yan. Wala eh. All right. Next. Agata, I think you raised her. Mukhang hindi gusto ni Luestro yung magtatanong Hello po. My question po pertains to what the plan is after the presiding officer said Attorney Tolosa may want to reconsider the spokesperson role nga po and have someone who's not limited to the rules of the impeachment court instead po. We will bring that up with Attorney Jay Tolosa, no? And ever since naman, we are always deciding as a team, no? So we will be consulting each other as to the best action to take for Attorney Tolosa. But ultimately, of course, this will be his decision. And then may... The question was posed not only for Okay. consideration of the prosecution but also for the defense, no? Because same situation si Attorney Poa, who also is a who was also a defense lawyer and at the same time a spokesperson. So, as our chair and lead public prosec has always said, all decisions of the prosecution, whether it be public or private, is always consultative, Magkano kaya collegial, bayad and sa mga private collegial prosecutor na ito? No? and consensual. So pag-uusapan Patanong lang pa natin. tayo eh. Ang dami nila eh. And then regarding naman po specifically yung comment ni Senator Padilla na sana daw hindi one-sided yung prosecution daw po. Ano po yung reaction doon since parang umingay po sa loob ng session hall when that was said? Well, with all due respect kay Senator Judge Robin Padilla, no? Apparently, this impeachment trial is adversarial. Maliwanag yun. Kaya merong prosecution is to establish the case. Kaya may defense is to defend the innocence of the respondent. Naiintindihan ko yun. Hindi naman yung defense. Ang sinasabi, tignan mo, out of context na naman yung sagot nito sa Bacolod. Sinasabi niya, kung yung tingin nyo dito sa mga ilinatag yung mga witness, kahit na mayroong kinakaharap na kaso, hanggat hindi pa naman nahahatulan, hindi pa naman guilty yan, okay lang iharap sila dyan sa impeachment trial court. Impeachment court. Diba? Okay lang. Walang problema sa inyo. Ang sinasabi niya, yung mga kasamahan nilang mayroong problema,
merong kinahaharap na problema, huwag kayong kumukontra sa mga interview nyo pagka sinasabi na dapat pwede silang makadalo sa trial. Yun lang naman. Yun lang pagiging fair. Pero ilatag nyo lang lahat ng gusto yung ilatag. Hindi naman sinasabi na yung dapat maging pabor kayo kay VP Sara o sa mga... Hindi, alam namin bias kayo kaya nga nasa prosecution. Naiintindihan ni Senator Robin Padilla. Ikaw, hindi mo naiintindihan yung ibig niya sabihin na huwag kayong bias. Yun lang naman yun. So yan mga kabayan, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol dyan? Just comment down below mga karabin natin. At syempre, wag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.